Ang tunay na pasensya ay higit pa sa paghihintay na laro. Ang pasensya ay hindi nangangahulugang uupo ka na umaasa na may mangyayari. Ang pasensya ay hindi isang passive na kalidad. Minsan ang pasensya ay maaaring mangahulugan ng paggawa ng isang bagay ng buo, pag-iisip tungkol sa isa pang pakikipagsapalaran, pag-alis sa ibang direksyon, habang binibigyan mo ng pagkakataon ang mga kaganapan na tumakbo ang kanilang kurso. Sa kabuuan ng kanyang mahabang karera sa screen, hindi kailanman naramdaman ni John Wayne na nakuha niya ang kredito at pagkilalang nararapat sa kanya para sa kanyang mga kasanayan bilang isang aktor. Oo, pare-parehong matagumpay sa takilya ang kanyang mga pelikula, at hanggang ngayon, si John Wayne pa rin ang numero 1 paboritong artista ng pelikula sa Estados Unidos. Ngunit ang isang malaking taga-subaybay sa mga moviegoers ay hindi na isalin sa kritikal na pagpapahalaga o paggalang ng kanyang mga kasamahan. Iyon ang gusto ng Duke, at pakiramdam niya ay karapat-dapat din siya. Pagkatapos sa mga huling taon ng kanyang buhay, gumawa siya ng isang pelikula na tinatawag na True Grit, kung saan gumanap siya ng isang lasing, isang matandang US Marshal na nagngangalang Rooster Cogburn. Ang paglalarawang iyon ay nakakuha kay John Wayne ng Oscar na hinihintay niya ng 40 taon. Hindi ito ang uri ng mataas at makapangyarihang papel na bayani na ginampanan niya noong bata pa siya na sa wakas ay nakakuha sa kanya ng kanyang parangal, ngunit ito ay isang tungkulin na hinihintay niya sa buong buhay niya. At hindi niya alam na darating ito. Sinabi sa akin ng isang kasamahan ko ang kwentong ito. Naglalakbay siya sa cross-country sa isang speaking tour at natagpuan ang kanyang sarili na naantala sa Chicago habang nagpapalit ng eroplano. Sa first-class traveler's lounge, nakipag-usap siya sa isang Ginoo na talagang kamukha ni John Wayne sa panahon ng kanyang totoong grit. At medyo nagulat siya nang malaman na ang Ginoong ito ay talagang mula sa New York City. At may isa pang sorpresa. Sa kabila ng kanyang magaspang na hitsura, ang kapwa manlalakbay na ito ay napatunayang napakalambot magsalita. Ang kanyang paboritong libangan ay ang paglalaro ng chess. Ngunit habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga karanasan sa construction business sa New York City, ipinakita rin niya na may dala siyang malaking stick. Ang kanyang kumpanya ay nakabuo ng ilan sa pinakamahalagang komersyal na real estate sa Manhattan. Gaya ng palaging ginagawa ng mga matagumpay na tao kapag nakatagpo sila ng iba pang matagumpay na individual, tinanong siya ng aking kasamahan kung paano niya ito nagawa. Bueno, sabi niya, pagkatapos kong makuha ang aking degree sa engineering, gumugol ako ng ilang taon sa pagkuha ng hands-on na karanasan sa konstruksyon. Hindi ko nais na maging supervisor ng mga tao sa anumang mga trabaho na hindi ko alam kung paano gawin ang aking sarili. Nang maglaon, noong sinimulan kong pagsamahin ang sarili kong mga proyekto, kinailangan kong harapin ang ilang medyo mahihirap na operator sa kalye. Mga kumpanya ng semento, mga inspektor ng gusali, mga kumpanya ng truck. Ngunit hindi ko sinubukan na magpanggap na ako ay anumang uri ng mahirap kaso sa aking sarili. Sinabi ko sa kanila sa harapan, diretsong paglaruan mo ako at diretso lang ako sa iyo. I never tried to take advantage of anyone, but I never let anyone take advantage of me alinman. Kita mo, ako noon pa man, at ako pa rin, isang mahusay na counterpuncher. Kahit sinong sumubok sa akin sa negosyo ay mas mabuting siguraduhin na ito ay mabuti dahil ako ay sasagutin ng husto. Pero parang chess, hindi mo naman kailangang tumama kaagad. Kailangan mong maging matyaga, kailangan mong maghintay para sa tamang sandali. Kailangan mong ipaalam sa ibang tao, okay, nagkaroon ka ng pagkakataon. Sa susunod na pagkakataon ko na. Pero hindi mo sinasabi yan ng malakas. Hindi mo sinasabi kung ano ang nasa isip mo at hindi mo sinasabi kung kailan ito darating. Nagpapatuloy ka lang sa magalang at palakaibigan gaya ng dati. Hindi mo kailanman ipaalam na naghihintay ka ng pagbubukas, ngunit nakatitiyak kang darating ang iyong pagkakataon.
Ito ay tulad ng anumang iba pang pamumuhunan. Kailangan ng pasensya. Ang pasensya ang susi. Hindi na kailangang sabihin, ang ilang oras sa pagitan ng mga flight ay parehong nagbibigay kaalaman at kasiya siya para sa aking kasamahan. At lahat tayo ay matututo sa kwentong ito. Huwag mag-concentrate sa mga bagay na hindi mo maimpluwensyahan, tulad ng kapag lumipad ang mga eroplano. Sa halip, tumuon sa mga bagay na maaari mong kontrolin. At kapag nakilala mo ang isang tao na maaari mong matutunan, pagkatapos ay matutunan ang lahat ng iyong makakaya habang mayroon kang pagkakataon. Hindi mo alam kung kailan ka makakatagpo ng isang libro o isang artikulo na magbibigay ng isang piraso ng impormasyon na maaaring baguhin ang iyong buhay. Isang bagay ang sigurado, gayunpaman, at nasabi ko na ito ng maraming beses, ang aklat na hindi mo binabasa ay hindi makakatulong. At ito ay pareho sa pakikipagkilala sa mga tao. Hindi mo alam kung sino ang magtuturo sa iyo ng eksakto kung ano ang kailangan mong malaman, kahit na hindi mo ito kailangang malaman ngayon, maaaring kailanganin mong malaman ito sa isang punto sa hinaharap. Maaaring hindi iyon para sa 15 taon, ngunit maaaring sa loob lamang ng 15 minuto, masyadong. Ilang taon na ang nakalilipas ay may palabas na pelikula, sa palagay ko ito ay tinawag na Bihim. There, at ito ay kwento ng isang hindi masyadong matalinong tao na nagtrabaho sa buong buhay niya bilang isang hardinero, ngunit sa pamamagitan ng isang serye ng mga nakakatawang pagkakataon ay naging isang tagapayo sa Pangulo ng Estados Unidos. Ngayon sa tuwing tatanungin ng Pangulo ang hardinero na ito ng kanyang opinyon sa anumang bagay, lagi niyang sasagutin ang mga nalalaman niya, na syempre ay paghahalaman. Ngunit hindi matanto ng Pangulo na nagsasalita siya sa mga metapora at alegorya, na gumagawa siya ng matalinong pagkakatulad sa pagitan ng mundo ng kalikasan at ng mundo ng mga gawain ng tao. Ngayon, pinahahalagahan ko ang tuwid na pagsasalita gaya ng susunod na lalaki, marahil higit pa kaysa sa susunod na lalaki, at hindi ko gustong abutin ang iyong oras sa mga pananalita na maaaring kabilang sa isang tula o isang dula o isang pelikula, ngunit sa paggalang sa paksa ng pasensya at papel nito sa pagbuo ng isang malakas na karakter, sa palagay ko ang mga hardin ay may mga aral na maituturo sa ating lahat. Mga aral tungkol sa paghahasik at pag-aani, tungkol sa pag-aalaga at pag-iingat. Halimbawa, mayroong isang kwento tungkol sa W.C. Fields, ang matandang komedyante sa Hollywood. Binili ni Fields ang kanyang sarili ng isang hindi pangkaraniwang uri ng cactus na tinatawag na isang siglong halaman. Ito ay tinatawag na isang siglong halaman dahil ito ay napakabihirang namumulaklak na tila isang beses lamang sa bawat daang taon, bagaman sa katunayan ang oras ay mas maikli. Anyway, bumili si Fields ng isang siglong halaman mula sa isang florist na maling impormasyon o hindi lubos na tapat dahil sinabi niya sa komedyante na malapit nang mamukadkad ang halamang siglo. At hindi ba iyon isang kapana-panabik na bagay? Tila nasa sabik itong si W.C. Fields dahil ang kilalang-kilalang murang komedyante ay sumang-ayon na magbayad ng pinakamataas na dolyar para sa pambihirang paggamot na makita ang century plant na gumagawa ng isang bulaklak. Inimbitahan ni Will Fields ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay upang saksihan ang makasaysayang kaganapan. Dumating ang kumpanya, inihain ang pagkain at inumin, at lahat ng mga mata ay nasa halaman, ngunit walang bulaklak na dumarating. Sa wakas, sa galit at kahihiyan ng hindi nakikipagtulungan na cactus, si Fields ay kumuha ng pananim sa pagsusulat at sinimulang durugan ang halaman habang siya ay sumisigaw, bloom, tanga, namumulaklak. Ito ay isang sitwasyon, at marami sa kanila, kung saan maaari mong subukan ang anumang gusto mo upang mapabilis ang mga bagay-bagay, ngunit ang mga bagay ay hindi magmadali. Sa katunayan, may isang bagay lamang nagagana, at iyon ay ang pasensya. Ito ay kakaiba, ngunit ang mga kabataan ay may mas mahirap na oras sa pasensya kaysa sa mga taong may higit na karanasan sa mundo. Tila ang mga matatandang tao ay nakakakuha, mas nagagawa nilang maghintay, sa kabila ng katotohanan na kung minsan ay mas kaunting oras sila para maghintay.
Maaari mong ipangatuwiran na ang mga matatanda ay dapat matuto kung paano kumilos ng mabilis at tiyak, habang ang mga nakababata ay nangangailangan, para matutong maghintay. Kapag bata ka, mayroon ka talagang halos lahat ng oras sa mundo, at hindi ka makapaghintay na gamitin ito. Para sa isang kabataan na magkaroon ng pasensya ay isang bihira at makapangyarihang bagay. Paano natin maipapaliwanag ang kawalan ng pasensya ng mga kabataan? Siguro dahil kapag teenager ka o nasa early 20s ka, parang napakatagal ng isang taon, parang forever na ang 5 taon, at ang 10 years ay halos higit pa sa may isip mo. Ngunit mas mature na mga individual ay maaaring aktwal na lumingon 10 o 20 o kahit na 30 taon. At magagamit nila ang kaalaman na kanilang nakuha upang lumikha ng pasensya at isang pakiramdam ng pananaw. Sa panganib na malito ka, gagawin ko kung ano ang maaaring mukhang isang contradiction na pahayag. Heto na, ang isang taong matyaga ay palaging mas mayaman kaysa sa isang taong walang pasensya, kahit na ang taong matyaga ay may kaunting pera. Ano ang ibig kong sabihin sa pahayag na iyon? Bueno, ang kayamanan at kayamanan ay maaaring magkaroon ng iba pang anyo maliban sa mga dolyar at sentimo. Okay, maganda yan. Kaya sa anong diwa mas mayaman ang taong matyaga? Ang aktwal na sagot ay napakasimple. Ang taong matyaga ay palaging mas mayaman kaysa sa taong walang pasensya dahil ang taong matyaga ay laging kayang maghintay. Ang taong matyaga ay hindi kailanman desperado. Ang taong matyaga ay may oras na natitira habang ang taong nagmamadali ay laging nasa bingit ng pagkabangkarote hanggat ang oras ay nababahala. Sa anumang sitwasyon na may isip mo, ang kawalan ng pasensya ay pinagmumulan ng kahinaan at takot, habang ang pasensya ay sangkap at lakas. At narito ang isa pang paraan na ang pasensya ay nagbibigay sa taong mayroon nito ng hindi mabilang na kalamangan kaysa sa taong wala at nagbibigay sa kanya ng mas malalim na pananaw sa kanyang sarili at sa iba, na isang marka ng mahusay na pagkatao. Kung makikita mo lang ang short term, kung may isip mo lang in terms of the here and now, para kang isang lalaking may isang mata. Hindi mo mahuhusgahan ang mga distansya. Nakatira ka sa isang mundong patag at two-dimensional. Sa madaling salita, ang taong walang pasensya ay walang lahat ng pakiramdam ng pananaw. Hinahayaan ka ng pananaw na sukatin ang iyong mga plano at kasalukuyang mga kaganapan laban sa mga bagay na naganap na at gayon din laban sa iyong mga hangarin at adhikain para sa hinaharap. Noon at ngayon, dito at doon, malapit at malayo, kailangan at malaman, manood at maghintay. Ito ang dalawahang optika na nagpapahintulot sa taong matyaga na makakita sa stereo, kung saan nakikita lamang ng malapitang tao ang kasalukuyan, o ang nangangarap ay nakakakita lamang ng isang haka-haka na hinaharap at mas malamang kaysa sa hindi mabaliw sa kanyang mga pagkakamali sa pagsisikap na makarating doon. Ang kasaysayan ng siglong ito ay maaaring magsabi sa atin ng maraming tungkol sa halaga ng pasensya at pananaw. Pinatunayan ng kasaysayan na ang oras ang pinakamalakas na kakampi na posibleng magkaroon ka. Ano man ang mga pagsubok laban sa iyo o ang antas ng kahirapan na iyong kinakaharap, ang oras ay nagbibigay ng lakas sa mga taong nasa kanilang panig. Walang bahagi ng aktibidad ng tao na nangangailangan ng higit na pasensya kaysa sa pagpapalaki ng mga bata. Kung wala kang pasensya kapag sinimulan mo ito, kakailanganin mong matutunan ito sa isang paraan o sa iba pa. Ang isang sanggol ay ipinanganak pagkatapos ng 9 na buwan. Kung ang magiging ina ay pagod sa pagbubuntis bago pa lumipas ang oras, aba, sayang naman iyon dahil may 2 buwan pa. Gustuhin man niya o hindi. At kapag dumating nga ang bata, siya ay lumalaki at umunlad sa bilis na lampas sa kontrol ng mga magulang. Ang mga magulang na sumusubok na pilitin ang pag-unlad ng isang bata ay humihingi ng gulo. At ito ay isang punto kung saan ang psikolohiya at sentido komon ay lubos na nagkakasundo.
Narinig na nating lahat ang tungkol sa mga magulang na nag-iisip na maaari silang lumikha ng isa pang Einstein sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang 2 taong gulang na isang libro sa astrophysics, o kung ang isang bata ay pinapatugtog ng piano sa loob ng 1 oras sa isang araw, ito ay magdadala ng ikalawang pagdating ng Mozart. Siyempre, wala sa mga ito ang gumagana. At binabaliwala din nito ang katotohanan na ang lahat ng tunay na kababalaghan ay ganap na nabuo ayon sa kanilang sariling mga timetable. At kahit na noon, ang resulta ay karaniwang hindi eksakto kung ano ang inaasahan ng isa. Si Mozart, halimbawa, ay nagkaroon ng napakahirap na buhay sa bandang huli at namatay siya ng bata, sa bahagi dahil mas maaga siyang lumaki kaysa sa ibang mga bata. Hindi talaga siya nagkaroon ng pagkabata, at sa edad na 30 ay matanda na siya. Gayunpaman, hindi nangangailangan ng mga aklat-aralin sa pisika o oras ng musika o anumang iba pang uri ng puwersa upang mabisang magturo ng isang bagay sa mga bata. Kailangan lang ng isang bagay. Kailangan ng pasensya. Ito ay maaaring mukhang isang walang kabuluhang paghahambing, ngunit mayroong isang kahulugan kung saan ang pagpapalaki ng mga bata ay tulad ng anumang iba pang pamumuhunan. Napakaraming nakasalalay sa kung kailan mo kailangang i-cash ang iyong mga chips. Kung nagmamadali ka, kung kailangan mong makakita ng mga resulta bukas, naglalagay ka ng maraming presyon sa lahat at malamang na magkaroon ng malaking pagkabigo. Ngunit kung kaya mong maghintay, maaari kang sumakay sa mga mahirap na oras at sa huli ay makakamit ang isang tubo. Ang kakaiba kung minsan ay naghihintay ng maraming taon ay mas madali kaysa sa paghihintay ng ilang araw o kahit ilang minuto. Walang sino man sa amin ang nahirapan dahil kinailangan naming maghintay ng 12 taon upang dumaan sa grammar school, middle school, at high school bago makalabas, o hindi bababa sa mga unang taon ay hindi nahirapan ang aking pasensya, ngunit hilingin sa akin na maghintay ng 45 minuto para sa paglipad ng eroplano o 20 minuto sa waiting room ng opisina ng dentista. At kung mahuli mo ako sa maling araw, ito ay halos higit pa sa aking kakayanin. Lahat tayo ay nakakahanap ng mga paraan upang maghintay para sa susunod na sweldo. Ngunit ilan ang matiyagang maghintay sa isang linya ng pag-checkout sa isang masikip na supermarket? Ilang tao ang maaaring tumayo at maghintay ng tahimik para sa isang overdone na tren sa isang riles ng tren? Parang may 2 klase ng pasensya. Ang uri na nagsaset up sa iyo para sa pangmatagalang panahon at nagbibigay sa iyo ng pangako ng isang mas mahusay at mas mayamang araw pagkatapos ng bukas. Tapos yung ibang klase. Ang uri ng pasensya na tumutulong sa iyong manatiling matino at palakaibigan habang naghihintay ang uri ng pasensya na tumutulong sa iyong manatiling matino at palakaibigan habang naghihintay ka sa pila o nanunood ng orasan o naghihintay na kumulo ang isang palayok ng tubig. Ang mga ganitong uri ng mga pasyente, na iba-iba at gayon pa man ay magkapareho, ay nagsasama sa iyong pagkatao at may pangunahing epekto sa iyong pisikal na konstitusyon. Sasabihin sa iyo ng sino mang doktor na ito ay mas mabuti para sa iyo at sa lahat ng tao sa paligid mo kung hindi ka magagalit sa maliliit na bagay. Kung hindi ka lilipad sa hawakan sa bawat inis at mananatili sa iyong paraan, pinapanatili nito ang iyong presyon ng dugo at ang iyong mga kaibigan at kapitbahay ay masaya. Kung maaari mong salubungin ang maliliit na problema ng buhay ng may katatagan at pasensya.